Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon para sa mga Pilipinong nagmamahal kay Attorney Vic Rodriguez. Merong viral interview sa kanya, yung interview ni Karen Davila, yung Harapan 2025. Isa si Attorney Vic sa tatlong pinakaunang na interview ng ABS-CBN. Na-interview si ex-Senator Kiko Pangilinan, ex-Senator Bam Aquino, at pangatlo si Attorney Vic Rodriguez. Halos magkakasunod silang na-interview kahapon. So ngayon, mag-iisang araw na na-post yung interview. Harapan 2025. Nako, sa isang araw, sobra 200,000 na ang views sa interview ni Karen Davila kay Attorney Vic Rodriguez. Yung kay ex-Senator Kiko Pangilinan, 28,000 pa lang ang views. Yung kay ex-Senator Bam Aquino, 68,000 views pa lang. Dito kay Attorney Vic, grabe. 6,800 likes. Ang comments, more than 4,000. Nakaka-excite. Sayang nga lang dahil 20 minutes lang yung interview eh. Ako, hindi ako mahilig manood ng videos na more than 10 minutes. Gusto ko 10 minutes tapos na. But iba itong interview ni Karen Davila with Attorney Vic Rodriguez kahit abutin pa ng 1 oras. Nakaka-excite. Napaka-straight to the point, smart, brilliant, honest, walang A-I-E-O-O yung sagot ni Attorney Vic. Ano mo talaga, it comes from his heart. Nagsasabi siya ng totoo. Ang sarap magbasa ng mga comments. Kaya tingin ko, itong interview niyang ito na yung buwelo kung sa larong baseball or softball, naka-first base na si Attorney Vic. At kung magtutuloy ito, sana magkaroon ng part 2 or part 3 interview si Attorney Vic with ABS-CBN. Nako, lalong dadami ang taong makikilala ang tunay na pagkatao, tunay na talino, tunay na puso na Attorney Vic. Ito na ang simula ng kanyang puspusang kumpanya na magpapanalo sa kanya sa 2025. Okay, medyo gagawa ko ng series of vlogs tungkol sa interview ito dahil ang daming revelation eh. I-share ko lang, iparinig ko yung last part na ng interview, yung tinanong na siya tungkol sa impeachment ni VP Sara, sa West Philippine Sea, sa yung presyo ng mga bilihin, sa edukasyon. Dito lang muna tayo. Pakinggan natin yung mga sagot ni Attorney Vic. And give it to me. One first. Okay. All right. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, kung may iimbestigahan, lahat. Pero hindi tinanong, ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yon? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito yung malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job.
wag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay, next. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable diyan sa pagpapalegal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. At again, on constitutional ground, mahirap namang basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Next. Yan. Okay. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang Wow! kaparusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. So ang plunder para sa iyo 5 million pesos tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. At singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ay, ano ko na galong ko to, pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. 5 questions. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sangayon. Sapagkat tatandaan natin at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos ng 2022 SONA. Nung sinabi niya as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China. Dahil we're pursuing hindi na independent foreign policy, kundi interest ng Estados Unidos ito eh. With the proliferation of U.S. military bases. Yung EDCAM yan, U.S. military bases yan eh. But that's not a US military base. EDCA is not. No, they call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa EDCA? Andun ang tropa nila, nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. But that is essentially U.S. military bases. But even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya. Yes. When it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau, yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation? Hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, basang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, Sea? ang sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag nating silaban. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang
lamang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo eh. Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis dapat. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka. Sabi niyo, ibababa niyo bigas. 20 pesos Wala na kada ako kilo. dun eh. Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat huwag tayong gumastos ng higit sa kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakita muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay. Last words. Bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law at pag na-amendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo. At yan ang harapan 2025 kasama si Attorney Vic. Okay, so 20 minutes na interview, bitin na bitin. 3 beses ko nang pinanood ito, hindi pa ako nagsasawa eh. Kaya gagawa ko ng series of vlogs tungkol ito dahil napaka-spontaneous yung sagot ni Atty. Vic sa mga napakahirap na tanong ni Karen Davila. In fairness to Karen, napakagaling niyang magtanong. Mahihirap yung tanong niya na ilabas yung talino, yung puso, yung pagiging honest ni Atty. Vic. Kaya napakaganda ang interview na ito. Ulitin ko, viral interview nito. At binasa ko lahat yung comments, yung 4,100 comments bago ako gumawa ng vlog na ito. Binasa ko lahat. 99.9% pabor kay Atty. Vic. Ang daming nagsasabi na ito na, nakahanap na ako ng tao na dapat iboto. Buong pamilya ko, ikakampanya ka namin, Atty. Vic. You're my number one. Salamat, naliwanagan ako. Napakagaling palang tao itong Atty. Vic na ito. Ito ang dapat sa Senado. Kaya tingin ko ito na yung momentum ni Atty. Vic. Nagsimula na. Sana tuloy-tuloy na ito hanggang makaupo siya sa Senado sa Mayo 2025. Hintayin nyo ang susunod kong vlog tungkol sa interview na ito.